Hello everyone, another day, another legal day. Sa ginaingon pa, dili tanang gugma magtapos sa happily ever after. But ang atong topic karon is not about gugma. No. It's about things na pwede natong i-learn para ma-precaution natong kaugalingon if ever these uncertainties happen. Disclaimer lang, ang atong discussion is purely the legal aspect of it. I am not concerned about your personal belief, custom, tradition, or morals, or even your point of view about till death do us part. I think this is already high time for us to learn some legal aspects to prepare ourselves kung ikaw, teacher, plano ka magminyo, or maybe ikaw ang teacher parent na naa kay anak na possible yun magminyo in the future. So, we will talk about prenuptial or prenup sa common pang pag-istoryahon. Ano importante man or para nako nganong every parent or every teacher should know unsay advantage sa prenuptial agreement. Ang prenuptial agreement based sa family code, tinahimo ni siya from the word itself prenup before marriage. Unsay advantage kung mag-prenuptial ka? Sa karong mga panahon na daghan na kay mga maestra or mga ginikanan nakapundar og mga kaptangan. Of course, hinaguan gina nato atong kaugalingong kwarta, singot, or even dugo nato para gyud mapundar tanang mga butanga. Nya, here comes the time na magminyo na ta. Nya wa ta kapangandam sa atong kaugalingon to prepare the uncertainties of marriage. But if ikaw teacher or ikaw ginikanan, imong giingnan or imo lang yung gi-advisean ng imong anak, imong gi-guide ang imong anak, or ikaw teacher imong gi-guide mong kaugalingon na kay nakapundar man ko, mas maayo siguro na mag-prenup ta before engaging ourselves into the uncertainties of marriage. Ano importante man ang prenuptial? Of course, ang prenuptial god, everything that you possess before marriage, imuha na. Dili, labi na, inyo nang gipa-register before mong nag-marriage, notarized na siya, written, notarized and registered into the local service civil registrar para ma-acknowledge na ang inyong property regime after marriage is this one. Tulo day ka klase na property regime ang ato ang hinumduman. Ang default, meaning kung wakay prenuptial agreement, ang property regime na to is absolute community property, meaning everything na imuha nya wala mo'y prenuptial agreement inig-abot sa inyong kaminyoon kana-tanan appeal na ang other party na makapanag-iya ng inyong kaptangan. Both sides na siya, dili lang one party. Second, kung mag-prenup nyo, pwede mo magpili og option is conjugal property of gains or the complete separation of property. So in this way, everything na inyuhang na-possess as your own, inyo yung hinaguan before mo nagminyo, nya inyo nagipa-register. Pananana, if ever, as what I said, uncertainties happen, inuliay or inig division sa inyong asset, katong inyo yung gipundar sa kamo pa lang, inyo ra to, wa to sila labot ang inyong partner. Kung complete separation of kuan gid, everything after marriage, wala gid. Meaning magsabot ra mo na ako'y bayad sa kuryente, siya bayad sa grocery o sa balay, wala na inyong gikasabutan. Kung plano mo na magkuan mo, kanang kaon mo, pwede mo masabot mo na tunga mo. So, that's practicality. This is in a legal aspect na gihatag sa balaod. Now, ikaw parent, for example, nagit tay mga kuan natay kaptangan, pwede na nato ihatag sa tong anak para safety, kaya sa parent kita magkuan man ta, hinayang man ta ba, sayang kayo natay gipundar atong ihatag sa tong anak. Yeah, then here comes sa time na nag-away, naglalay sa kakauyon sa imong umagad na wa nakakasabot kay nga sitwasyon na pangitabo na dinhi mo makontrol. Nya lagot ka kay ang imong gipundar, naghatag mo sa anak, nakabahin ang pikas party. So as a parent, mas maayo imo nang duhay mong pwede na possible buhaton before nimong ihatag ang property. Una, pwede nimo iingnan imong anak na pag-prenuptial agreement mo kay akong i-donate nimo ang ako ang property na imo haragid kay ano mo may prenuptial agreement. But kung wala prenuptial agreement, di gyapon ka mag-all parent. Pwede gyapon na nimong tagaan og kanang donation ng imong anak or pwede gyapon nimo siyang tagaan sa imong habang mga bandi na dili na makabahin ang pikas party. Saon man, imo siyang ihatag after na gyud magminyo. After magminyo, imo siyang ihatag in a form of donation, a gratuitous donation, specifically ibutang din mo siya sa imong deed of donation na exclusive ra gyud siya sa imong anak. Kana pwede. So ang pikas party or ang iyahang pares, dili ka pa nag-iya atong imong gihatag. So meaning, safety ang imong katigayunan na imong gibilin sa imong anak. Kay mag worst things na may tabo, ang imong anak may maka-benepisyo ato. So I think kana lang siya na mga instances no or mga kay medyo kung mag-discuss pagutag mga na detalyado kayo taas na kay tanan. So again, thank you so much for listening. I hope this helped you guide you as a teacher or sa parent kung sa imong gustong plano para sa kaugmaon sa imong kaugalingon or kung parent man ka para sa imong anak. So I think that's all. And if you want to learn and see more videos related to educational law, please like, share, and follow for more updates. Again, thank you so much for watching and God bless.